ating mga tenga ang isa sa mga external organ ng ating katawan na gamit sa ating araw-araw ng ating buhay. Bukod sa hearing sense na pangunahing function nito, nakakatulong din ito sa atin para mapanatiling aktibo ang ating utak. Kaya naman, napakahalaga na ating maingatan ang ating mga pandinig. Sa mga ENT po, mga common ear problems po na nakikita natin, number 1 is acute otitis externa, impacted cerumen, at saka acute otitis media po. So, anong pinagkakaiba nito? Number 1, pag sinabi natin impacted cerumen, ito po yung mga tutuli na na-stuck po dun sa ear canal po ng tao. Lahat po ng mga pasyente o lahat po ng tao, nagpuproduce talaga ng earwax, pero iba-iba po ang characteristic or quality po nito. So, for example, meron po ibang mga pasyente na tinatawag namin na wax formers, kasi usually po ang tenga po natin, self-cleaning organ po yan. So, by its own, na ilalabas po ng kusa ng tutuli yung tenga po natin. Yun po ang normal na process doon. However, for wax formers, sila po yung nagpuproduce ng tutuli pero naiipon lang po doon sa loob ng tenga. Especially nowadays na usong-uso po ngayon yung mga earphones, Bluetooth na earphones, o kaya yung mga wireless na earphones po, lalo pong naipapasok sa loob, yung mga tutuli, naiipon po doon. Minsan nakakatulugan pa nga po nila ito, yun po yung nagiging sanhi po ng pagkakaroon ng tinatawag natin na impacted cerumen. Dumikit po sa balat ng tenga natin yung tutuli, and it can cause actually pagkahina ng pandinig, paghirap sa pakipag-usap sa iba kasi nga humina yung pandinig nila, and sometimes nagkukos din po ito ng inflammation or pananakit po ng tenga. Another common ear problem naman po is tinatawag natin acute otitis externa. Pag sinabi natin otitis externa, yung outer ear naman po yung namamaga po dito. So, ang pinaka-common reason, tayong mga Pilipino are very guilty of this. Lagi po tayo nagko-cotton buds o lagi po tayo nangangalikot ng tenga. Hindi lang cotton buds, pati na rin po yung daliri, yung parang metal na parang hook, Yung iba nga po ginagawa nila yung posporo, yung po yung ginagamit nila, So kulang na lang sindihan So ito po yung nagiging usual problem po. Pagka ganito po, ang balat po kasi ng tenga natin, malambot po ito compared po sa balat po ng katawan po natin. So pag ito po, nagagasgas natin o matindi po yung pagkakalikot po natin, pwede po ito mamaga kasi pag nagkaroon po ng abrasion ito, pwede po magpumasok yung mga bacteria, yung fungus, and it will cause inflammation or infection. So yun naman po. So yun to, natitreat naman po ito. Another common reason for otitis externa is swimming po. Kung napapasukan po ng tubig yung tenga po ng pasyente. Kasi ang mga bacteria, ang fungus, mahilig din po yan sa mga moist environment. Kaya pag nababasa ng tubig. Kaya importante po na ingatan po natin na hindi napapasukan ng tubig yung tenga po natin kapag tayo naliligo. And the last condition na i-discuss ko is yung acute otitis media. This is a middle ear infection. Lalo-lalo na mga seasonal, Meron po kasi mga tao na pag dumating po yung transition ng weather natin na bigla na lang dumalamig o bigla na lang umiinit, nag-uuso po yung trangkaso. Pag-ubo, pagsipon, at pag meron pong sipon ng isang tao, pwede pong magkaroon ng tinatawag na otitis media or middle ear infection. Dahil po, ang ilong at saka tenga po natin, konektado po ito. And it is connected sa middle ear po natin. So, mapapansin ninyo, may mga tao po, pag may sipon, baradong ilong, sinisinga po nila ng malakas. Dahil po doon, pumupunta po o namamaga po yung middle ear nila, nagkakaroon po ng infection. Pagka ganito po, nararamdaman, sumasakit ang tenga, iba nilalagnat, kailangan po magpa-check po talaga sa doktor kasi po kailangan po ito ng antibiotic most of the time at kaya minsan kailangan din po ng pampatak po ito. Hindi po kasi nabibilang over the counter ang ating pong mga gamot kaya kailangan po talaga matingnan po ng doktor. Para naman po sa mga taong niisip na ayaw ko po magpa-check up kasi magastos po, wala po kong pambayad sa doktor, aalalahanin po natin na meron po tayong mga government hospitals that actually have ENTs who are actually charging nothing. So libre po ito, kumbaga. Pero siyempre po, kailangan po natin tiyagain. Kailangan po natin pumila, kailangan po natin agahan ng pagpunta doon. Kasi po, napakadami po din po talagang mga Pilipino na nangangailangan po ng tulong at saka naghahanap din po ng libre po. So meron po tayo nito kung sa mga hindi po nakakaalam. So I suggest that we be aware. Kailangan po maging aware po talaga tayo sa ating kalusugan. Kasi po,
prevention is always better than cure. Pangalawa, early detection also is much better, no? Mas maganda pong prognosis ito in comparison sa mga iba na pag nakikita namin nagduduga na talaga, malala na po, sumasakit na yung ulo, nahihilo na po. Mas madali po kasi makontrol ang isang infection kung early on o maaga pa lang po ay nakikita na po agad, no? So, ang tenga natin minsan napapabayaan po natin ito, pero ito po ay napaka-importanting organ ng katawan po natin. Kapag kayo po ay hindi na po nakakarinig, naku, napakalungkot po niyan, no? Lalo-lalo na kung mahilig kayo sa music, mahilig kayo makipag-usap. Kung mahina po ang pandinig ninyo, most of the time, ayaw niyo na makipag-usap, ayaw niyo na makisali sa mga salo-salo. Kasi nga po, hindi niyo po naririnig, no? At syempre, hindi kayo makakaparinig ng mga importanteng mga bagay na dapat natin na papakinggan. Pumunta po kayo dito sa MCGI Clinic po, no? Kung sa mga mamamayan po o sa mga kapatid na hindi po kaya magpagamot po sa private na hospital, dito po sa MCGI Clinic po, libre po ito, no? Kailangan nyo na pong agahan. Marami pong doktor dito, marami din pong mga dentist, no? Marami din pong optical services na ino-offer po dito. May mga laboratory din po tayo na iba, may pharmacy din po tayo dito, and all of these are actually free, no? So, pwede po kayong pumunta dito, wala pong kinikilalang MCGI Clinic, no? Mapa-Katoliko man, mapa-Protestante man, mapa-Muslim man, mapa-MCGI din, no? Or iba pa pong mga religious denomination. Wala pong pinipili, lahat po tinutulungan ng MCGI Clinic. Sa kabuuan ay umabot sa 3,637 ang bilang ng mga kababayan nating napaglingkuran noong March 1, 2024 sa MCGI Clinic sa Marikina City. Thank you very much, Doc. Michael Vera Cruz, isang ENT doctor. Yes. Attorney Doc, kulang parang 4,000 ang napagsilbihan. Napakagaling. Yes. Maraming salamat po sa kanya at napakaganda ng kanyang explanation, Miss Annie, kung bakit kailangan nating alagaan mabuti ang ating tenga. Lalo na sa mga mahilig sa music na kagaya po natin. Ingatan po natin. Miss Annie, moving on. Miss Annie, dumulog sa ating programang isang ginang na si Maricel Molaro mula po sa Malabon para sa hospital bill ng kanyang asawa na kasalukuyang naka-admit sa isang private hospital dahil sa bato sa gallbladder. No choice na sila kaya naipasok na po sa private hospital ang asawa dahil kailangan po na agad nang maoperahan. Umabot na po sa 100,000 pesos ang kanilang hospital bill. Kailangan muna masettle ang bill bago po ma-discharge sa hospital. Kaya naman, ini-refer po natin sila sa DSWD for a guarantee letter at kahapon po ay natanggap na po ni Mrs. Molaro ang guarantee letter worth 70,000 pesos para sa kanyang mister. Ngayong hapon po, makakausap po natin sa linya ng telepono si Mrs. Maricel Molaro. Mrs. Maricel, good afternoon po. This is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy po. Good afternoon po. Ayan. Mrs. Maricel, nandyan po si Ma'am Annie Rentoy. Meron po siyang mga itatanong po sa inyo. Thank you, Attorney Dot. Maraming salamat. I-clear lang natin. Yung bill nyo nasa magkano kabuuan po? Ano po, kanina po, pag ano ko ng bill po, naging yung 100. Yung kabuuan po, yung kabuuan ng bill ninyo po. Kabuuan. Opo, naging, nung una pa naging 138,000 po. Yung nilapit po yun sa ano, sa DSWD. Sandali lang po, balance na lang. Sandali lang po, ma'am, kabuuan. Yung kabuuan, 300, 400, 300,000. Magkano po yung kabuuan? Ano po, 38 po talaga yun po. 138,000. Magkano po yung nabayaran? Kayo po ba nakapagbayad na magkano po? Ano po, bali, naging balance po namin kanina, naging 40,000 naman po. Yun po ang binayaran po doon.
Sandali lang po mga kasambay. Mamaya po kayo tumawag ha. Salamat sa Diyos po. Okay. Ayan. Attorney, inilapit niya dito kasi mayroon pa siyang kulang. If I'm not mistaken, sila ay nakapagbayad na din. Ano po, malaki-laki din kasi that's a private hospital, attorney. Ayan. So, ang naging balance nila, if I'm not mistaken, is more than 100,000. Tama po ba, Mrs. Mularo? Ayan. Opo. Pero sila nakapagbayad na rin, kung hindi ako nagkakamali, almost 200,000 na rin ang nabayaran nila. Kaya hindi lang 100,000 yung bill nila, mga kasambahay. Okay. Tama, di ba po, Mrs. Molaro? Opo, kasi bukod po yung doctors po. Opo. So, nakapagbayad na rin kayo ng mahigit 200,000 if I'm not mistaken. Mrs. Molaro, kumusta na ngayon po yung inyong asawa? Ito po, nagpabiyahe po kami ngayon. Pauwi na po. Ngayon lang po kami nakalabas ng hospital po ng Chinese po. Ay, salamat sa Diyos, mga kasambahay. Okay, kailan po? Okay, ano po yung gusto niyong sabihin? Dahil nakatulong po naman sa ating ginawang, Attorney Dot, sa ating ginawang referral naman sa DSWD. Nahirapan sila kasi hindi nga talaga makalabas. So, inabigyan po kayo ng DSWD ng 70,000 para makalabas na po kayo. Ano po ang nais niyong sabihin, ma'am? Po, maraming salamat po sa tulong niyo po, ma'am. Kasi po kung hindi po basta kami po makalabas kasi sobrang laki pa po sa amin yung bill. Maraming salamat po sa mga tumulong po sa DSWD at sa staff niyo po. Okay. Attorney, nakabiyahe kasi sila. Nakabiyahe. Ayun. Ingatan nawa po kayo. Ingatan nawa po kayo. At salamat naman doon sa ospital. Even private, mga kasambahay, nakalabas na sila. Salamat po. Sana ganito lahat ng private at attorney doon. Kahit may kulang pa ng konti, pwede nang pag-usapan yung promissory. Thank you very much. Sa ospital na yan. Maraming salamat. Nakakatuwa po kayo. From the bottom of our heart. Thank you so much. Ayan, Attorney Dot. Mrs. Maricel, ano po ang sabi ng doktor? Bakit nagkabato sa gallbladder ang inyong asawa? Ano po kasi po, sa mga kinakain daw po. Sa mga Attorney Dot, ikaw naman. Attorney Dot, ikaw na. Tanong niyo po, bakit matataba? Miss Annie, alam mo, Ma'am Maricel, kami po kasi gusto natin maka-educate sa mga ibang tao. Kaya gusto po namin malaman, nasabi na po ninyo, mahilig sa matataba. Tama po ba? Mahilig sa mga taba yung asawa po ninyo. Kaya yun lang po ba? Yun lang po ba? Ano pa po? Ang sabi pa po ng doktor. Sabi po na mamantika po. Mamantika din po. Galing sa mamantika pagkain. Mamantikang pagkain. Ano pa po? Ayan. So, Miss Annie, alam na po natin, Miss Annie, ang ating mga iiwasan. So, kumusta naman po siya ngayon? Ang asawa po ninyo? Medyo mahina pa po kasi may po siya may masugat po siya sa tiyan. Siyempre, surgery yan, attorney. Surgery. Ayan. Hindi na siya Miss yes, Annie, attorney. Opo. Oo. Gusto ko lang malaman, paano po nalaman nung inyong mister na may problema po yung kanyang gallbladder? Masakit po ba? Hindi po ba siya makatihi? Sa ultrasound po. Bakit kayo nag-request? May nararamdaman. Very good. Opo. Very good question. May lipid po kasi siya nasasakit po. Ano pa kasi po to, sa totoo lang po mga last year pa po ito, na-diagnose na po siya na may ganun po siya. Kaya lang po, hindi po ganun kasakit po. Kaya niya pa yung talingin niya po sa sakit. Ibig sabihin, Attorney Dot, namilipit daw sa sakit. Kaya napilitan magpa-check up. At yan ang sinabi ng doktor, magpa-ultrasound. Tama po ba? Opo. So, attorney, pag namili... Doon po nakita yung niya, tiyan niya po, kung anong meron. Alin ang sumasakit? Anong portion sa tayan? Anong portion sa tiyan? Saan portion po diyan? Ano ba to? Sa sa taas ng parang sa sikmura po. Nagbubula. Okay. Tapos papuntang sa likod. Pagpalala na po ng palala hanggang likod po, hanggang sa may buto. Paakyat. Okay. Naku po. Kaya, Miss Annie, Miss Annie, di ba? Natututunan natin to sa mga guest natin na doktor. Kapag ganyan na meron ng mga simptom, kailangan punta ka na kaagad. Kung may sabihin yung doktor, gawin mo na kaagad kasi nga,
mas lalaki yung gastos, mas mahihirapan din yung tao. That's correct. At least naman, Miss Annie, oo, naoperahan din naman. Tama ba, Miss Annie? Successful Opo. naman yung operation. So, tapos Opo. na. Tapos na. Magpapagaling na lang siya. Oo. Ayan. Ang idinulog bali dito, Attorney Dot, mabilisan ito kahapon lang so immediately po ay nai-refer naman agad namin ito. Katuwang natin dyan si Sis Dayan Kainya para tutukan naman po siya sa Department of Social Welfare and Development. Kaya kami naman, papasalamat. Last minute talaga. Papasalamat tayo sa DSWD. Ganon sila, attorney. Ganon sila kabilis sa pag-aksyon. Last minute, pero they were able to accommodate. They accommodated them para tulungan yung ating mga kababayan. Wala naman talaga kasi na Attorney Dot na pinipili dyan sa DSWD. So, Ma'am Maricel, gawin nyo lamang po lagi kayo na mag-coordinate kay Miss Dayan Kainya kasi personally siya pong tumutok sa case nyo kahapon na nagmamadali po kayo nung matanggap namin ang inyong request dito po sa programang ito ni Kuya Daniel Rason sa Serbisyong Bayanihan with Attorney Dot Gancayco. Attorney Dot, pasalamatan natin siya. Attorney, Yes, Miss at saka Annie. yung kanyang masipag na handler. Yes, Miss Annie. Yes, Miss Annie. So maraming salamat po sa inyo, Mrs. Maricel Molaro, dahil kayo Maraming po salamat ay din po. yes po, nagtiwala po kayo sa aming munting palabas at saka sa UNTV. And of course, hindi rin po natin na matutulungan kayo successfully kung hindi po dahil sa ating masipag na handler na si Miss Dayan Kainya. Miss Annie, i-acknowledge pa natin si Mr. Edwin or Sir Wenz Morata, Division Chief ng Crisis Intervention Unit ng DSWD Central Office. And last na ito, Miss Annie, noon ko pa ito gustong sabihin. Usually kasi, Miss Annie, yung mga heads ng mga department, nagpapa-mention din yan. Pero ikaw ba, narinig mo ba na nire-require na i-mention natin ang pangalan ni Secretary Rex Gatchalian? Hindi po. Talagang hindi, di ba? Attorney, Oo. pero ina-acknowledge Napansin mo ba natin yun? yan. Opo, ina-acknowledge natin yan, Yes. attorney, dahil nakikita naman natin yung Yes. kanyang kasipagan. Ano po? At saka passionate siya doon sa Correct. kanyang katungkulin. Ano po? Lagi natin pinapasalamatan yan. So, kasama po namin pinapasalamatan ang masipag na DSWD Secretary, si Secretary Gatchalian. Salamat po. Ingatan nawa kayo ng Diyos at ang inyong lahat ng staff ng DSWD. Yung Wenz, Attorney Dot, alam mo ba, one time nung in-interview natin yan, ikaw nagsabi sa kanya, alam mo, napakabait po, nakasmile ka lagi. Ayan si Wenz yan. Yes. Magandang hapon. Thank you very much Yan po. ang mga bagay na bagay talaga sila sa mga trabaho nila. And Miss Annie, gusto ko rin batiin yung isang very close and trusted assistant po ni Secretary Rex Gatchalian, si Ma'am Evelyn. Kung nanonood po siya ngayon, Good Evelyn, afternoon po. hello to you and hello to Secretary Rex Gatchalian. Thank you for everything that you are doing for our people who are in need. Miss Annie? Salamat po, Secretary Gatchalian. Magandang hapon po sa inyo.